Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Pets United. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang kwento sa isang napaka-advanced na lungsod ng mga robot kung saan halos lahat ng bagay ay pinapatakbo ng mga robot. Mula sa paglilinis ng mga kalsada hanggang sa pagpapanatili ng kaayusan, ang mga robot ang gumagawa ng lahat. Sa lungsod na ito, nakilala natin si Roger, isang matalinong asong kalye na kilala bilang ang pinaka-pinaghahanap na magnanakaw. Tuwing gabi, palihim siyang pumapasok sa mga bahay ng tao upang magnakaw ng pagkain. Dahil dito, isang robot na pulis na nagngangalang Bill ang walang tigil sa pagtatangkang hulihin siya. Isang gabi, muling pumasok si Roger sa isang bahay at naghanap ng pagkain sa refrigerator. Ngunit biglang lumitaw ang alagang pusa ng bahay. Ang pangalan niya ay Belle. Nang makita niyang nagnanakaw ng pagkain si Roger, nagalit si Belle at inutusan siyang umalis agad. Sa sandaling iyon, pumasok ang may-ari ni Belle sa silid. Sa takot na mahuli, mabilis na tumakas si Roger sa bintana. Dahil wala siyang nakuha, nagtungo si Roger sa isang mall. Nagawa niyang magnakaw ng mga grocery at papalabas na sana siya nang biglang lumitaw si Bill at sinubukang arestuhin siya. Tulad ng mga nakaraang pagkakataon, matalino muling niloko ni Roger si Bill at nakatakas muli. Bumalik si Roger sa eskinita kung saan siya nakatira. Ang eskinitang ito ay tahanan ng maraming hayop sa kalye na walang nag-aalaga sa kanila. Inaalagaan ni Roger ang lahat ng ito at ibinabahagi ang mga pagkain kanyang ninanakaw. Ngunit sa araw na iyon, may nakita siyang isang robot sa eskinita. Ipinakilala ng robot ang sarili bilang si Bob. Humingi si Bob ng pahintulot kay Roger na manatili roon, tulad ng iba pang mga hayop sa kalye. Tumanggi muna si Roger at sinabing mga hayop lamang na walang lugar sa lungsod ang kanyang pinapayagan. Ngunit ibinunyag ni Bob ang katotohanan. Ipinaliwanag niya na itinuturing siya ng alkalde ng lungsod na depektibo dahil mayroon siyang emosyon tulad ng tao. Nais siyang sirain ng alkalde kaya siya tumakas at napunta roon. Nang marinig ito, naawa si Roger kay Bob at sa wakas ay pinayagan niya itong manatili sa eskinita. Samantala, makikita si Belle na namumuhay ng komportable kasama ang kanyang mapagmahal na may-ari. Tunay na inaalagaan siya ng kanyang amo at namumuhay siya ng ligtas at masaya. Kasabay nito, pinapanood naman ni Roger ang alkalde ng lungsod sa isang digital billboard. Noon pa man, ang alkalde ang dating amo ni Roger na labis siyang minahal. Ngunit matapos silang maghiwalay, tuluyan nang nagbago ang alkalde. Ngayon, galit na siya sa mga alagang hayop. Sa susunod na tagpo, makikita si Belle na dumating sakay ng isang napakalaking makina. Ganap nitong winasak ang gusali kung saan nakatira si Roger. Dahil dito, nawasak ang buong eskinita kasama ang mga tirahan ng mga hayop sa kalye. Lubos na nasaktan si Roger. Pagkatapos nito, ipinadala ni Bill ang kanyang maliliit na robotic drone upang atakihin sina Roger at Bob. Sa kabila ng matinding hirap, nagawa ni Bob na iligtas si Roger at magkasama silang nakatakas mula sa mga robot na pulis. Habang tumatakbo, narating nila ang isang lugar kung saan nag-eehersisyo si Belle kasama ang iba pang mga alagang hayop. Nang makita ni Roger ang mga alagang hayop na namumuhay ng disiplinado at komportable, labis siyang namangha at nagulat. Sa kabilang panig naman, muling nag-leave ang alkalde ng lungsod. Kinausap niya ang mga tao at sinabi niyang nais niyang gawing mas advanced pa ang lungsod. Inanunsyo niya na nais niyang magtayo ng isang lungsod na walang takot, walang emosyon, at walang sakit. Sa katotohanan, ang kanyang plano ay gawing ganap na robotic ang buong lungsod. Upang maisakatuparan ito, pinakawalan ng alkalde ang isang dambuhalang robotic na gagamba na nagsimulang umatake sa mga mamamayan at takutin sila, dahilan upang magsipagtakas ang mga tao palabas ng lungsod. Biglang nagkaroon ng matinding kaguluhan sa lahat ng dako. Ang mga tao ay nagtatakbuhan upang iligtas ang kanilang mga buhay. Samantala, sa loob ng gym, natrap sina Roger at ang iba pang mga alagang hayop dahil abala ang kanilang mga amo sa pagliligtas ng kanilang sarili. Biglang dumating ang robotic na gagamba sa gym at lumapit upang atakihin sina Roger at ang mga hayop. Sa mismong sandaling iyon, isang matapang na pulang panda ang humakbang pasulong upang protektahan ang mga alagang hayop. Ngunit sa sumunod na iglap, pinatay ng robotic na gagamba ang pulang panda at umalis. Nang makita ito, labis na natakot ang lahat ng hayop. Napagtanto nilang ang tanging paraan upang mabuhay ay ang makatakas sa lungsod bago sila tuluyang patayin ng mga robot. Kaya Wozu nagpasya ang lahat ng hayop na sundan si Roger at pagkatiwalaan siyang pangunahan sila palabas ng lungsod.
Kasabay nito, nakita sila ng alkalde sa pamamagitan ng mga CCTV camera sa kalsada. Nang makita niya si Bob, nagalit siya ng husto. Iniutos na noon ng alkalde sa kanyang mga robot na sirain si Bob, ngunit buhay pa rin ito. Samantala, patuloy na pinangungunahan ni Roger ang mga hayop. Sa kanilang paglalakbay, dumaan sila sa isang zoo kung saan sinubukan silang atakihin at kainin ng isang hyena. Ngunit namagitan si Bob at pinatumba ang hyena hanggang mawalan ito ng malay. Nagpatuloy sila at hindi naglaon ay nakaharap nila ang isang dambuhalang butiki at isang tigre. Kahit ang mga mapanganib na hayop na ito ay nabiguring pigilan sila, at nagawang talunin ng grupo ni Roger ang mga ito. Ngunit matapos magpatuloy pa, nalito sila. Hindi nila alam kung aling daan ang palabas ng lungsod dahil ni isa sa kanila ay hindi pa nakalalabas nito noon. Doon nila nakilala ang isang matandang daga. Ikinwento ng daga na noong unang panahon, ang lugar na iyon ay isang makapal na kagubatan. Ngunit dumating ang mga tao, pinutol ang mga puno, at inagaw ang tirahan ng mga hayop. Nagtayuan ang matatataas na gusali sa lahat ng dako. Gayunpaman, hindi pa rin naging madali ang buhay ng mga tao. Sa paglipas ng panahon, napalibutan ng malalaking tambak ng basura ang lungsod at kumalat ang mga sakit. Dahil dito, kumakbang pasulong si Mayor Brian at nag-imbento ng mga robot. Sa tulong ng mga robot, lumanas ang lungsod at naging mas madali ang buhay ng mga tao. Ngunit pagkalipas ng ilang panahon, biglang nagbago ang ugali ni Brian. Mula sa pagiging mabait at mahabagin, siya ay naging malupit at walang puso. Kung paano ito nangyari, walang nakaalam. Sinabi ng daga na kung nais nilang ibalik ang lungsod sa dating anyo, kailangan muna nilang ayusin si Brian. Matapos marinig ito, nagpasya ang lahat na sumama kay Belle patungo sa bahay ng kanyang may-ari. Noon pa man ay tumakas na palabas ng lungsod ang amo ni Belle, kaya wozua ang bahay ay ganap ng walang laman. Samantala, patuloy ang alkalde sa paggawa ng mas maraming robot upang punuin ang buong lungsod ng mga makina. Dumating sina Belle at ang mga hayop sa bahay ng kanyang may-ari, ngunit labis na nalungkot ang lahat ng alagang hayop dahil sa pagkakahiwalay nila sa kanilang mga amo. Nang makita ito, naglakas loob si Roger na magbahagi ng kanyang kwento. Sinabi niya na dati siyang pag-aari mismo ng alkalde. Mahal na mahal siya ng alkalde noon, ngunit isang araw ay nagkahiwalay sila. Simula noon, hindi na niya muling nakita ang kanyang amo, at ngayon ay galit na ito sa mga alagang hayop. Ang kwento ni Roger ay nagbigay ng lakas ng loob sa iba pang mga hayop. Napagtanto nila na sila ay pansamantalang hiwalay lamang sa kanilang mga amo, samantalang si Roger ay wala ng amo kailanman. Bigla silang inatake ng alkalde, sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga servant robot sa loob ng bahay. Dahil konektado ang lahat ng robot sa central server ng alkalde, madali niya itong nakokontrol. Ngunit nagtulungan si Roger at ang kanyang mga kaibigan at nagawang talunin ang mga robot. Pagkatapos nito, tumakas sila mula sa bahay at nakarating sa estasyon ng tren, umaasang doon na sila tuluyang makakaalis ng ligtas sa lungsod. Sa wakas, nakasakay sina Roger at ang iba pang mga hayop sa tren. Ngunit sa kasamaang palad, dalawa sa kanilang mga kaibigan ang naiwan sa estasyon. Gayunpaman, hindi sila sumuko. Tumalon sila sa isang skateboard na nasa estasyon at sinimulang habulin ang tren. Sa daan, maraming robot ang nagtangkang hamarang sa kanila, ngunit kahit papaano ay patuloy nilang naiwasan ang mga ito at nagpatuloy sa kanilang paghabol. Samantala, patuloy na umaabante si Roger at ang iba pang mga alagang hayop sakay ng tren. Bigla na lamang bumilis ng husto ang takbo ng tren. Ito ay dahil kinontrol na ng alkalde ang tren. Simple ang kanyang plano, pabanggain ang tren at patayin sina Roger at ang kanyang mga kaibigan. Hindi nagtagal, bumangga ang tren sa isang gusali at nagsimulang mahulog sina Roger at ang mga hayop. Sa huling sandali, nagawa nilang kumapit sa hulihang bahagi ng tren at nailigtas ang kanilang mga sarili. Kasabay nito, papalapit na sa kanila ang dalawang alagang hayop na sakay ng skateboard. Ngunit dahil sa sobrang bilis, direkta silang bumangga sa isang mall sa lungsod. Nakita ito ni Roger at agad siyang pumasok sa mall upang iligtas sila. Ngunit biglang dumating din ang hyena, ang dambuhalang butiki, at ang tigre. Nagsanib puwersa ang tatlo at sinubukang atakihin sina Roger at ang kanyang mga kaibigan. Doon kumilos ng matalino si Bob at binuksan ang mga pinto ng mall, hinihila ang lahat papasok. Tumalon ang tigre upang makapasok, ngunit mabilis na isinara ni Bob ang pinto. Sa loob ng mall, nakaramdam ng ginhawa at tuwa sina Roger at ang iba pa. Puno ang buong mall ng pagkain at mga gamit, at higit sa lahat,
muli nilang nakasama ang mga kaibigang naiwan sa estasyon ng tren. Punong-puno ng saya, nagsimulang magdiwang ang lahat, nagsaya at nagkasiyahan. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kaligayahan. Kinontrol ng alkalde ang lahat ng robot sa loob ng mall at inutusan ang mga itong umatake. Matapang na lumaban sina Roger at ang kanyang mga kaibigan, ngunit napakarami ng mga dino robot. Unti-unti silang natatalo. Biglang muling pumasok sa mall ang hyena, ang butiki, at ang tigre. Napagkamalan sila ng mga robot na kakampi at sila ang inatake. Sinamantala ni Roger ang pagkakataong iyon upang makatakas. Mula sa labas, ikinandado ni Bob ang mga pinto ng mall, natrap sa loob ang tigre at ang iba pa. Malupit silang inatake ng mga robot, at tuluyan nang nawala ang banta. Sa labas ng mall, labis na nalungkot si Bob. Pakiramdam niya ay kasalanan niya ang lahat ng nangyayari dahil siya lamang ang nais hulihin ng alkalde. Naniniwala si Bob na hanggang nariyan siya, mananatiling nasa panganib ang lahat. Kaya gumawa siya ng isang masakit na desisyon. Sumuko siya sa mga robot ng alkalde. Sinubukan siyang pigilan ni Roger, ngunit hindi siya nakinig. Matapos madala si Bob, nagplano ang grupo na iligtas siya. Ngunit ayaw ni Roger na malagay sa panganib ang iba, kaya nagpasya siyang mag-isa na lamang pumunta. Hiniling niya sa iba na umalis na ng lungsod at magsimula ng bagong payapang buhay sa labas. Ngunit tumanggi ang lahat, gusto rin nilang iligtas si Bob. Ang problema, hindi nila alam kung saan ikinulong ng alkalde si Bob. Kaya bumalik sila sa matandang dagang nakilala nila malapit sa zoo. Ipinakita ng daga ang isang lihim na daan patungo kay Bob. Gamit ang rutang iyon, naglakbay sila sa mga imburnal, upang iligtas ang kanilang kaibigan. Samantala, sa wakas ay nabunyag ang nakakagulat na katotohanan. Ang alkalde na nakikita nila ay hindi ang tunay na alkalde. Isa pala siyang robot na nilikha ng alkalde mismo. Dinukot ng robot ang totoong alkalde at pinalitan siya. Ngayon, nagkukunwari bilang alkalde, nais niyang gawing mundong pinamumunuan lamang ng mga robot ang buong lungsod, tulad ng kanyang sarili. Samantala, nakarating na si Roger sa lugar kung saan ikinulong ng masamang robot ang tunay na alkalde. Kasabay nito, dumating si Bill kasama si Bob at dinala siya diretso sa masamang robot. Sinubukan ni Bob na sirain ang control chip ng masamang robot upang patigilan ito, ngunit nabigo siya. Dahil sa galit, inutusan ng masamang robot ang isa sa kanyang dambuhalang makina na ihagi si Bob sa pandurog at wasakin siya. Ininsulto rin niya si Bill, tinawag itong luma at walang silbing robot, at itinapon palabas ng control area. Sa kabilang dako, makikita si Belle at ang iba pang mga hayop na naglalakbay sa mga imburnal hanggang sa marating nila ang basement ng pabrika ng masamang robot. Ang basement ay puno ng mga luma at itinapong robot na pumaligid sa mga hayop mula sa lahat ng panig. Biglang dumating si Bill at pinigilan ang mga ito. Matapos siyang talikuran at insultuhan, nagpasya si Bill na lumaban sa masamang robot. Pinili niyang lumaban hindi bilang alipin, kundi bilang isang malayang robot. Samantala, malapit nang ihulog si Bob sa pandurog. Mabilis na sumugod si Roger at desperadong sinubukang iligtas siya, ngunit gawa sa metal si Bob at gumagamit ng malakas na magnet ang pandurog. Tuluyan siyang naipit. Nang tila wala ng pag-asa, dumating si Belle at ang iba pa. Sa pagtutulungan at matinding pagsisikap, nagawa nilang mailayo sina Bob at Roger mula sa pandurog. Lahat ay nakahinga ng maluwag at napuno ng tuwa. Ngunit biglang lumitaw ang mga robot na ipinadala ng masamang robot, handang umatake kina Roger at sa kanyang mga kaibigan. Bago pa sila makapinsala, dumating si Bill kasama ang kanyang mga lumang kasamang robot. Kinausap ni Bill ang mga umaataking robot at sinabi sa kanila ang katotohanan na silang lahat ay magkakapatid. Ipinaliwanag niya na ginagamit lamang sila ng masamang robot at kapag sila ay tumanda at maluma, itatapon din sila sa basement tulad niya. Nang marinig ito, nag-alinlangan ang mga robot at kalaunan ay kumampi kay Bill. Lubos itong ikinagalit ng masamang robot. Sa matinding galit, pinakawalan niya ang kanyang pinakamalaking robotic na gagamba upang patayin ang lahat. Nang makita ang gagamba, nagpanik ang lahat, ngunit kumilos ng matalino si Belle. Inakit niya ang robotic na gagamba diretso sa pandurog na makina. Agad itong nawasak. Sa pagkawala ng banta, sa wakas ay narating ni Roger at Bob ang tunay na alkalde. Matapos ang maraming taon, muling nakita ng alkalde si Roger at napuno siya ng labis na tuwa. Ganoon din ang naramdaman ni Roger nang muling makasama ang kanyang amo. Sama-sama nilang hinarap ang masamang robot na abala sa paglikha ng mas marami pang robot na katulad niya.
Nahuli ni na Roger, Bob, at ng alkalde ang masamang robot at tinanggal ni Bob ang control chip nito. Tuluyan nang tumigil ang masamang robot. Sa wakas, natalo ang robot na naghasik ng takot sa buong lungsod. Muling binuksan ng alkalde ang lungsod para sa mga tao at hayop, ibinabalik ang buhay at kasiyahan sa mga lansangan. Biglang lumitaw ang pulang panda. Lumalabas na hindi pala siya namatay. Nakatakas pala siya ng buong bilis noong umatake ang gagamba. Makikita rin ang hyena, tigre, at butiki na nakatakas mula sa zoo at masayang nagtungo sa gubat. Samantala, nagtipon sina Roger at ang kanyang mga kaibigan sa bahay ng amo ni Belle at sabay-sabay na nagdiwang. Sa wakas, bumalik na sa normal ang lahat, at sa unang pagkakataon, tunay na malaya ang lahat. Dito na nagtatapos ang movie recap. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.